sabihin mo lang. Sabihin mo lang at susunod. Dahil ako din, no? Kumbaga may authority siya, lumapit siya sa higher authority, the Lord Jesus Christ, at sinasabi niya, ako din, inuutusan ko lang sila. Isang text nga lang sila eh. Ginagawa na nila ang dapat gawin because of my authority. So, I believe, Lord, you have the authority. So, I surrender my authority to you. Amen? Hallelujah. Would you like to surrender your authority, your freedom, and your time to God? Hallelujah. And then, hindi ka magsisisi. Naalala ko po nung kami ay sa Congress, bago pa lang ako. Since bago at clerk ang position ko, although hindi naman nakalagay sa aking job description ang maghugas ng pinggan pag may handaan, pero bilang pakikisama, naghuhugas ako ng mga kaldero at pinggan sa CR. No? Surrender of authority. Now, sabi nung isa sa akin, pareho kaming clerk at that time, sabi niya, gamitin ko yung word ang tanga mo. CPA ka mapayag kang inuutusan. Hindi ka dapat mapayag. Huwag ka pa-under. Alam mo, hanggang pagtanda mo, aapihin ka ng mga yan. Ang sagot ko lang po ay walang mawawala sa akin. I know how to surrender my authority. Amen? Siya po ay nagka-cancer for ngayon. Ako po ay na-promote. When you surrender your authority, when you have a heart of a servant, it is a pathway to greatness. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Meron pang isang nagsabi, sa bahay ako nag-uutos, dito ako inuutusan. Sometimes ganun, di ba? Sa bahay, ikaw ang hari, ikaw ang reyna. Pero pag pumunta ka sa labas at sa ibang lugar, hindi ka reyna doon. You have to surrender your authority. Amen. Next is a surrender of ego or ego. Yan, ego. Ano ba yung ego na yan? So, John chapter 13 verse 4. He riseth from supper and laid aside his garments. Ito yung ginawa ng Panginoong Jesus. And took a towel and girded himself. Verse 5, after that, he poured water. Yan na lang basahin natin. Verse 5. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Talon ka sa verse 14 and then verse 15 after that. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Verse 15, for I have given you an example that you should do as I have done to you. Yan. Ang Panginoon ang may karapatan na maging hari, maging amo, maging Lord, pero ganun pa man sa karapatan niya, ito ay sinurrender niya. Siya mismo naging example ng pagpapakumbaba, paghuhugas ng paa. Ito yung pinakamababang, alam mo yun, pinakamataas na pagpapakumbaba o pinakamababang uri ng serbisyo, paghuhugas ng paa nung kanilang panahon. At kahit naman ngayon siguro, no, paghuhugasin ka ng paa, sabagay, mahal ngayon ang spa, no? Food spa. May bayad. Pero kung magpapahugas ka ng paa, nang walang bayad, pasok mo ng bahay, trabaho yun ng katulong. Trabaho yun ng servant. Pero ginawa ng Panginoon. Amen ba? Ikaw, sinusurrender mo ba yung ego mo? O baka naman, nasasaktan ka kaagad? So, you need to surrender your ego. Number 5, a surrender of preferences. Ano ba yung preferences na yan? Yan yung mga, alam mo yun, meron kang gusto eh. Hindi pwedeng galawin yan. Ganito ko eh. Ganito ang prinsipyo ko eh. But sometimes, you need to surrender. Actually, hindi sometimes eh. In the Lord all the time. You have to surrender your preferences. Di ba yung mga preferences natin dati, magpantay man ang paa ko, sinaktan niya ako, hindi ko na siya babatiin. Ibig sabihin hanggang kamatayan yung galit. Yun yung preferences mo eh.
Pero nung makilala mo si Lord, kahit di papantay paa mo. Amen? Ako rin po, ang preferences ko noon, gusto ko sa boyfriend ko at mapapangasawa ko, sabi ko, matalino at laging naka-full gospel. Diba? So, medyo na-deceive naman ako ni Ombet nung una. Lagi rin siya nakabalat, naka-full gospel. Nung tumagal na, kung makasuot ng damit, sabi sa akin, nung makita ko sa GI Albayan, Mami, may kasamang bagets. Ginoo. Nakakalbo, ang luwag ng damit, nakamaong, mukha tuloy akong sugar mommy. No? Hindi ko gusto yung damit mo. Sabi ko, hindi yan yung pangarap kong mapangasawa. But you know, we need to surrender sometimes our preferences. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, sabi ng Matthew 26 verse 39, Jesus walked on a little way. Then he knelt with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, don't make me suffer by having me drink from this cup. But do what you want and not what I want. No? Prayer ng Lord, let your will be done. Not my will, but your will. Hindi man gusto ng Panginoong Jesus sana na, alam niya dual personality ang Lord. Remember, kahit nang siya'y magkatawang tao, hindi nawala ang pagka-Diyos niya. Amen ba? Kaya hindi siya nagkasala. Pero namuhay siya bilang tao. Pero yung kaalaman niya bilang Diyos, Diyos pa rin siya. Alam niya kung anong paraan ang pahirap na mararanasan niya bago siya ipako. Yung pagpako pa lang, karumal-dumal na yun . Pero yung latigo, yung insulto, yung pagbata ng cross, yung kahoy na hindi naman siya sumatama sa ganito niya, at siya'y madadapa. Alam niya yun, kaya sabi niya kung pwede, lagpasan natin tong part na to. But not my will, but your will be done. A surrender of preferences. Not our will, but God's will. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Then, a surrender of purpose. Alam natin, yung purpose natin, ganito, ganire, no? Na-discover natin, di ba? Na tayo ay ganito, ang purpose natin to be great, to be an anointed, to be the head and not the tail. But sometimes, we need to surrender it. Merong ito twist minsan si Lord sa buhay natin. Para tayo ay lalong maging mabuti. Maging karapat-dapat, at sabi nga doon, to be great. Yes, we are destined to be great. We are destined to win the battle. But before the battle, there is a pathway. And that pathway is our heart, our attitude na maayos ng Panginoon. Baka great ka na kaagad, di ka dumaan sa servanthood, sa mga bagay na dapat mong daanan. Baka ikaw na lang ang mapapurihan mo. Makalimutan mo ang lahat ng yun ay kaparaanan ng Diyos. Amen? In Mark chapter 10, verse 43 hanggang 44, sabi doon, But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister. Mas maganda po yata yung translation nyo. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. And verse 44, For even, ayan. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. Amen? Amen ba? If you want, sabi nga doon, and whoever you will be the chiefest shall be the servant of all. Kaya mo ba na ikaw ay, alam mo yon, parang wala ng karangalan, wala ng authority, wala ng kalayaan? Kaya mo ba yon? Pero sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging great, kayanin mo. Amen? A surrender of resources. Yan, tinanong kanina ni aking apo, what is the difference between tithes and offerings? Pareho lang ba ang tithes and offerings? Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Ang tithes, iyong responsibility mo yon. As an obedient child of God. Yung offering, sabi ko, tithes is for the obedient people of God. But offerings is for those who trust
God and love God. Now, if you just give your tithes, you sinusunod mo lang si Lord, pero wala kang pagmamahal sa Diyos. Remember John 3:16? For God so loved the world, you cannot love without giving. Now, tithes is not yet giving. It's just returning. Are you here with me? So, baka kaya naghihirap ang church natin because you're just returning what is for God's. But, you are not giving. E mo sa katabi mo, magising na tayo. Hallelujah. A surrender of resources. Tayo nga po, hinihingian lang ng tithes and offerings. Remember, offerings. Sabi mo nga with S, offerings. Hindi yun isang beses lang. Kaya huwag kang magalit. Bakit meron pang mission offering? Meron pang sacrificial offering. Kung babasahin niyo po ang Biblia, almost 12 offerings. Sin offering, peace offering, at kung ano-anong offerings. Kaya may love gift ka pa. Amen ba? Resources, 100% ang hinihingi actually ng Lord dapat sa atin. Bilang servant, a surrender. Ang servant nung araw walang sweldo. Hindi katulad ngayon, meron ng Magna Carta for, anong tawag sa kanila? Nakalimutan ko na. Anyway, Magna Carta. Ibig sabihin nun yun yung batas nila. Kailangan may pahinga sila. Pero ang totoong servant, kung titignan natin ang biblical principle, wala silang pahinga. Amen ba? Now, resources. Sabi ng Matthew 25 verse 16, Then he that had received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. And likewise, he that had received 2, he also gained other 2. Verse 18, But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. So, sabi rito, yung resources, tinago niya lang. Hindi niya isurrender sa Lord sa pamamagitan ng pagpapalago nito. Now, baka ikaw rin nag-hoard ka lang. Yung resources, galing yan sa amo natin, ang Diyos ng kataas-taasan. Amen? So, servanthood is inevitable if you are to be effective in the kingdom of God. Do you believe that? Gusto mo maging effective hanggang wala kang servant heart. Kung hindi mo ipamumuhay yan, hindi ka magiging effective. Meron ako isang worker before in my previous ministry. Napakabait niya pagkausap. And for how many years, ang Tagalog po kasi, di ba yung mga Tagalog malambing? At ako po talaga'y humahanga the way she speak. Paano kaya kita magagaya? Kasi ako hindi naman galit, mukhang galit. Pero ikaw galit na, ay, kapatid, hindi ganyan. Paano kaya? Ang sarap-sarap mo sa akong kausap. Kaya parang wala nagagalit sa kanya. Diba? How I wish na talagang, oo, sa una, malambing ako, pero pagka mamaya-maya, nakakalimutan ko na. Lumalabas na yung totoo ko. Diba? Pero yung mga totoong malumanay magsalita, talagang, wow. Pero you know, hindi pala nakukuha ang servanthood sa the way we speak. Kasi dumating yung panahon, naipon niya pala, iniipon niya lang pala. Nung sumabog, iba. Sabi ko, kala ko mabait to. Diba, kala ko, porke malambing magsalita, mabait na.